Sabi ni Robin Padilla, meron na pong matinding sakit si Tatay Digong. Sa kasalukuyan po ay siya po ay meron ng tinatawag nating early signs of dementia. Ang may signs of dementia, mga kababayan, hindi na mangingialam sa politika, pati sa love life. Hindi na niya yun maalala. Pati pangalan po ni Sara Duterte at ni Kitty, malamang hindi na niya kilala, pati mga anak niya. Kami po kasi ay nangangamba kasi meron pong mga usap-usapan na yung dati pong senador na si Antonio Trillanes ay nagpunta po sa Dahig. Nagpunta sa Dahig pero hindi man siguro pumasok sa detention. Yung nagsasabing, hello mga kababayan, i-jailbreak na lang natin. Nako, tinake note din ng prosecution kasi all this point to if not disrespect but maybe on the minimum refusal to accept the legitimacy of the court. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Sabi ni Robin Padilla, meron na pong matinding sakit si Tatay Digong. Sa kasalukuyan po ay siya po ay meron ng tinatawag nating early signs of dementia. Malabo po. Hanggat kwento lang po ninyo sa ni Sara Duterte tapos yung abogado na si Attorney Kaufman, hindi kami maniniwala. Ang kailangan naming marinig po, yung mismong doktor na nag-examine, kung in-examine po si dating Pangulong Digong. Pero kung kwento po ninyo, malabong paniwalaan ng ating mga mamamayang Filipino. Kasi unang-una, ang mga kwento po ni Sara Duterte pati ni Kitty, kontra-kontra. Yan, ba? Kontra-kontra. Sabi niya, sabi ng abogado, not stand trial daw, unfit to stand trial kasi may cognitive deficiencies. Pagkatapos, si Sara nang ma-interview, ang sabi niya, tinawagan siya ng kanyang tatay. Nangumusta, pati yung love life na ikwento, ganon ang may early signs of dementia. Pati politika at yung issue sa flood control, pinangingialaman ni Digong. Ang may signs of dementia, mga kababayan, hindi na mangingialam sa politika, pati sa love life. Hindi na niya yun maalala. Pati pangalan po ni Sara Duterte at ni Kitty, malamang hindi na niya kilala, pati mga anak niya. Pero hindi ganon ang kwento ni Sara Duterte. Ito si Sara, huling-huli sa kanyang bibig, tinanong niya daw yung kanyang tatay. Naalala yung pagkaimatay. Pati nga yung pagkaimatay na naalala. Yung nagkulak, hindi lang kanyang isa, marami ng beses. O you see? Yan na. Tinanong ko siya. Alam ko tinanong din siya ng lawyer. Hindi ko lang alam kung anong mga incidents. But tinanong ko siya kung totoo ba. And then sabi niya, hindi naman yan yung una. Madaming beses na ako na, may ganyan. May ganyan. Natumba. Yung nag-collapse, natumba. Was his term. Kita ninyo na? Pati yung pagkatumba niya, naalala niya. Ang may dementia po, signs of dementia, hindi niya alam kung ano nangyari sa buhay niya, tulala na. Pati nga love life, kinikwento pa sa kanya ng kanyang tatay at kinukumusta yung issue sa flood control scandal. Imagine that. Pati yung issue sa flood control scandal na pumutok, wala na siya rito. Ibig sabihin, nakasubaybay mga kababayan doon sa Dahig kasi may television doon. Sa kanyang detention cell, nakasubaybay sa mga pangyayari dito sa Pilipinas. Itong si Digong, yan si Sara, Yes, it's very alarming. That is why I released a statement stating that clearly the ICC do not have full control of the safety and security of the former president because I believe, and the way I see it, he needs 24-hour caregiver, bedside care. So, yan din yung sinasabi ko sa kanila. Keeping him in without a trial date, without a date for confirmation of charges, is just plain cruelty ba? Sa kanila, cruelty na yon. Yung AJK, ano yon? Crimes against humanity. So gusto ninyo, asikasuin masyado si Digong, pero wala kayong pake doon sa mga biktima ng crimes against humanity. Mali naman ang ganun. Iba po, lahat lang para sa kanila yung iniisip. Never nilang naisip yung pains na tinamasa mga kababayan ng mga naiwan. Siyempre, yung mismong mga biktima ng AJK, lalo na yung mga bata. Kaya baseless po ito na sinasabi ni Robin Padilla. May utang na loob kasi siya kay Digong kasi pinardon siya
presidential pardon. So makikita ninyo, lahat sila pansarili lang. Kaya, ayan, dinadamay pa niya yung mga mamamayang Pilipino. Paano naman yung more than 30,000 na mga nadisgrasya sa tukhang? Yan sabi ni Robin Padilla, meron na pong matinding sakit si Tatay Digong. Sa kasalukuyan po ay siya po ay meron ng tinatawag nating early signs of dementia. Ipakita ninyo yung medical records, hindi yung sige lang kwento. Isubmit ninyo sa Senado Xerox copy ng medical records na nagsasabi dapat authentic siya, dapat may butas para authentic. Pabutasan ninyo kay Bato. Pero kung Xerox copy na wala pong butas, hindi kami maniniwala. So mag-secure ka muna ng medical records ni Digong. Hindi yung sige lang ang kwento sa Senado ng kung ano-ano. Saka, tumakbo pa nga si Digong na mayor. Kaya lang, after na tumakbo siya ng mayor, diniliver naman po, padahi. Hindi man yan sana yun mangyayari kung wala siyang ginawang mali. May ginawang mali, patunayan niya na tama yung kanyang ginawa. So, importanteng matuloy ang trial. Yan ang dapat. Padilla also questioned the visit of former Senator Antonio Trillanes, the fourth to The Hague, Netherlands, where Duterte is currently detained. Wala man pong ebidensya na pumasok doon sa detention cell. Inala man lang ni Pulong kung makapagpakita ka ng video or picture na nandun mismo sa harap ni Digong, si Trillanes, maniwala kami. Kasi yung picture ni Trillanes po, nasa labas ng building ng ICC detention. Nagpa-picture man lang doon, parang nangluloko lang si na-invite siguro ng siyempre prosecution. At sabi ni Trillanes, relaxan niya, nandyan pa niya sa loob si Dots. Tingin ko, nangaasar man lang po. Tapos inassume na ni Pulong na kasama si Trillanes ng mga embassy officials na bumisita sa loob kay Digong. Pakita kayo ng resibo, maniwala kami. Kami po kasi ay nangangamba kasi meron pong mga usap-usapan na yung dati pong senador na si Antonio Trillanes ay nagpunta po sa The Hague. Nagpunta sa The Hague pero hindi man siguro pumasok sa detention cell kasi hindi man allowed doon. Ang pinapapasok lang doon mga officials ng embassy at saka members ng family. Yun ang rules. Pero dating senador, malabo na kasama doon unless may video kayo na ipakita or picture man lang na nasa loob kasama ng mga embassy officials si Trillanes. Maniwala kami. Pero kung halimbawa yan ang duda ninyo, ipatawag ninyo sa investigasyon si Trillanes. Ipatawag ninyo, bakit hindi ninyo ipatawag? Imbestigahan ninyo si Trillanes para pasalitain ninyo dyan sa Senado. Dati naman siyang senador, kayang-kaya kayo niya. Kaya hindi maniwala yung mga netizens po. Sabi ni Ten Pisuto Rimoro, daming sakit tapos tumakbo ng mayor. Ay iba. Sabi ni Chelly, drama lang yan. Sabi ni Renz Mateo Soriao, early signs pa lang naman. Tsaka na kami magre-react pag malala na. Sabi ni Sherwin Ayong Zario, artista talaga to. Sabi ni Romel Dalde, naging doktor naman ngayon. Sabi ni Manny Victorio, ba't ba palagi nila sinisingit yan? Di ba pwedeng mag-focus na lang sa isyu ng nakawan? Tama. Sabi ni Alex Arcilia, Mr. Robin, galing ka na ng Monte. Ano masasabi mo sa mga matatandang nakakulong pa rin hanggang ngayon? Baka kaya mong gumawa ng batas para mapalaya sila, hindi lang si Digong. Correct. Sabi ni Annie Belnas, ay, doktor ka ba? May diagnosis ka na eh. Sabi ni Joel, doktor ka din pala. Sabi ni Madolores, ganon ba Dok? Sabi ni Jemix, akuin mo na lang. Akuin na lang nila. Sabi niya, sumama ka na doon. Magasikaso kay Digong, pati si Bato. Malalakas pa. Ipalit si Bato kay Digong. Kaya lang, hindi man na maaari ang ganon. Kasi sangkot din si Bato. Lagi na nababanggit yung pangalan ni Bato de la Rosa. At malamang sa malamang, siya yung isunod na i-deliver. Padahig mga kababayan. Pero sabi ni Bato, ready na daw siya. Sabi ng abogado ni Attorney Conte, the Netherlands eyed as host country if Duterte granted interim release. Kung pagbibigyan daw, Netherlands ang host. Doon pa rin, tama. Kung pagbigyan yung interim release, huwag paintulutan na umuwi sa Pilipinas kasi hindi na yan babalik doon. Hindi na nila yan mahiharap sa trial. Doon lang sa katabi, magrenta sila sa kung saang hotel, gwardyado, baka itakas. Sinabi ni Sara, i-jailbreak daw. Kahit mga kababayan yun joke lang, malamang yun talagang plano.
Kung sabi po ni Attorney Maria Cristina Conti, the Netherlands obvious kasi, it will be a transit country papunta sa second or third country. Pero sinabi ng defense na una, i-release mo na into that territory. Ang sabi, the Netherlands, baka pwede niyo kopkopin na for the rest of the period of interim release. What if dyan na lang kasi, babiyahe ka pa nandyan ka na Ito yung narinig ko na may panawagan na house arrest sa Netherlands. Sabi ni Conte, sa paniwala niya, yung behavior na dinidisplay ng Duterte's family could affect the court's decision for Duterte's interim release. Kung sa akin, hindi yung bansa ang importante, sa totoo lang, kundi yung kondisyones. Sabi nga, yung risk factors, kailangang di ka gagawa ng dagdag na krimen, kailangang hindi makialam sa proseso o kaya sa victims, witnesses at lahat ng involved. At most importantly, babalik ka sa korte. The lawyer said, everything will be taken into account, sabi po ni Conte. There is this issue that Duterte's camp should recognize the legitimacy of the ICC. Yung pagsapak ni Hanelet doon sa jail guard o police, nungulin sabi ng prosecutor, parang it does not bode well. Kapag pinalaya tapos inaristo ulit, baka hindi lang sapak-sapak ang abuti natin. She pointed out the statements recently made by Duterte daughter, Vice President Sara Duterte. Yung vlog ni BP Sara, yung nagsasabing, hello mga kababayan, i-jailbreak na lang natin. Nako, tinake note din ng prosecution kasi all this point to if not disrespect, but maybe on the minimum refusal to accept the legitimacy of the court. Parang magpo-point siya na nako, parang hindi na babalik ito. Hindi na talaga babalik kasi unang-una, hindi man nire-recognize yung ICC ng Duterte family, ng kanyang abogado. Ang argumento nga, kidnap. Hanggang ngayon, hanggang kahapon, yun ang sinasabi ni Sara, kinidnap yung kanyang tatay. Pero gusto niyang ibalik sa bansa ng gobyerno, inaakusan niyang kidnapper. Kaya magandang sige po ang daldal ni Sara. Sa kada daldal niya, yun mismo yung ginagamit para kontrahin yung kanyang yung petisyon ng kanyang abogado. You see, hindi siguro alam ni Sara yung kasabihan. No talk, no mistake. More talk, more mistake. Less talk, less mistake. Di ba po? Pero padaldalin lang natin ang padaldalin. Yun ang hilig niya. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.